Bumilos, rapido! Habulin yung dalawa! Bilis, Ginoong Biara. Kailangan na nating bilisan. Maabutan na nila tayo. Ngunit may naisip akong paraan. Kailangan natin magpalit ng damit. Pero bakit naman? Upang isipin nila ikaw ako. Upang isipin nila ako si Pinoso Maybara. Pero paano ka? Baka ikaw ay mapahamak. Wala na tayong oras. Wala na dapat isipin ngayon. Kailangan mo mabuhay. Bumilos, rapidos! Andun silang dalawa papuntang bangka! Paano ka niya? Wala akong malahanin pa. Buenos días a todos students Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung aking bibilisay, manalagos tayo sa mga palayan. Mangyari may walang maayos na lawas sa lupain ito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit sino man ang nakaisip nito. Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sarahan ng ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha ng pondo upang pambayad sa mga gagawa? Hindi na kailangan Don Custodio. Pangkat na mga bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung gayoy, hayaan ang mga mamamayan ang magtrabaho. Bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang may dudulot niyan. Kaguluhan? Telespores, mabutit nandito ka. Gandang araw, Padre. Ano pong may lilingkod ko sa iyo? Kailangan mo magbayad ng buwis. 200 piso. Sabi mo bang magbabayad ako ng buwis sa sarili kong lupa? Pagkat nagkamali kayo ng pagbabayad ng buwis sa 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimiruisyo. Ibig sabihin lamang ito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Sa korporasyon na ito! Hindi ang batang yan! Ikaw dito kanipin! ₱500 ang hinihingi namin sa inyo. Kundi mamamatay ang iyong anak o kapatid. Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? At kung inyo po magugunita, nakaraan na po ng 13 taon na, dito sa mismong pok na ito una tayo nagkilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang taong siyang nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong pinalagay kong dakila, isang taong alam ang lahat maliban sa akin na patay na ang kamatayan ay labis kong dinamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip yun? Na sa iyong nalaman ay maaari kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ko, 13 taon na ang nakakaraan upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na inilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino sa mapang-api. At ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang maisip
na ang lasong naiwan ay kumalat na pala sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ibang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, at hindi pinakikinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pahamalaan. Ang wikang ito ang tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Kailan may hindi magiging isang wikang pambansa? Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad ang wikang ito ang pagkatao at wikang karapatan. Mali ang iyong iniisip. At ano? Anong mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hahayaan mo bang mabulok ang iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano bang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante, walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sino mang mga Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay kasasawi ko. Ngayon, nasa kamay mo ang buong buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga tao ko sa katuwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ng pamahalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Mamamatay ang may hina, matitira ang malalakas. Kaunting pagtitis na lang malapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Okay, Roga. Kamusta? Senyor Simon, mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humihingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maabala. Pero Senyor Simon, marami pa rin may utang sa akin na di ko masingil. Hindi rin sila nagbigay ng resibo para aking masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Ake, Roga, may mga ilan pala akong perang ipapasok sa iyong kahon ng baril at itago mo ito sa kamalig. Ngunit mahirap at mapanganib iyon, Senyor Simon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Nauunawaan mo ba kay Roga? O siya. Ikaw ang bahala dyan ha. Hindi ako sasabi dyan. Sige, mauna na ako. Si Dante, nahuli na naman ng asawa niya. Estateria Asmia. Wala na talagang modo ang mga kabataan ngayon. O manhin, Ginoo. Di ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin magtatag ng Akademya ng Wikang Kastila? Ako nga, kaya dapat nyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak ibang dagdagan ng 40 wika ang ating bansa? Mas lalo tayong hindi makakaintindihan yan. Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis iyan, ay wala ng katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan ang iyong pag-iisip, habang buhay kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan.
Ginoong Simon! Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso, wala na rin ganang kumain, at tuluyan na ang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ano ba ang pakay mo, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Iyan ang hindi ko alam. Magpasya ka, kailangan mo ng magdesisyon. Sa loob lamang ng isang oras ay magsisimula na ang himagsikan. At bukas, wala ng universidad, wala nang mag-aaral at wala nang magpapahirap. Ngunit ang paghimagsik ay pagpapatiwakal. Pag-imagsik lang ang tanging pag-asa. Nasa katarungan ang pag-asa, ngunit ang karunungan ay walang kamatayan. Pananalig sa karunungan, ang salitang pag-ibig sa bayan ay isang magbibigay ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo pansariling katauhan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi isang busabos na Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias. Pamunuan mo ang hukbo. Lusubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang tao na ikaw lang ang makakakilala bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo doon, Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Hindi. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Namatay siya noong ika-6 ng hapon. Nung kalap ko ang balita, nakikiramay ako, Ginoong Simon. Namatay siya na hindi malang alam na ako'y nagbalik. Namatay siya na hindi malang alam na ako'y buhay. Ako nga, 13 taon na akong nabubuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay. Nag-aalala, umaasa na may tutuwid ko ang iyong kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Wala kang karapatan diktahan ng kanyang buhay. Ang anak kong si Maria Clara. Maria Clara, hindi mo anak! Anong ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ginoong Simon, ako po ay pinarurusahan ng Diyos dahil hindi ko pinansin ang pagkamatay ng aking ina at aking kapatid noong sila'y nabubuhay pa. Katarungan ay nasa aking panig dahil nais ko ang kabutihan ng mga inaapi. Maraming salamat dahil sumama ka sa akin.
Ito, ang lamparang aking gagamitin sa aking paghihimagsik. Dinamita! Bakit may dinamita sa loob ng lampara? Mamayang gabi ay magkakaroon ng pista. Ilalagay ito sa gitna ng handaan. Ito'y magliliwanag ngunit pansamantala lamang. Pagkatapos ng 20 minutos, mawawalang ilaw nito at sa oras na itaas ang mitsa nito, ito'y sasabog. Kung gayon din po'y, hindi nyo na ako kakailanganin. Ito ang iyong gagawin. Kapag sumabog na ang dinamita, lalabas ang mga taong kinasundo. Ito ang mamumuno sa iba. Dadalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil naroon ang armas na gagamitin sa paghihimagsik. Hintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin mamayang alas 10 ng gabi. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakarating kayo. Halika, samahan mo kami sa hapagkainan. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit ako'y hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi ako makapapayag ng malis kagad. Halika't samahan mo kami. Dala ba ni Senyor Simon ang regalo? Oo, nakita ko kanina. Hintayin natin ang Jack. Huwag ka mag-alala, Basilio, huwag ka mag-alala. O Sagani, saan ka pupunta? Kailangan kong pumunta kay Polita nga gusto ko siyang makausap. Pero sandali, may sasabog na dinamita doon. Ngunit, di pa na siya bukas. Pero sandali! Saganis, sandali! Ang ganda naman ng lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado ka bang hindi ka muna kakain kahit saglit lamang? Salamat sa iyong pag-alok. Ngunit ako'y may mahalagang gagawin ngayon na hindi ko maaaring ipagpaliban. Pasensya na. Sige, mauuna na ako. Maraming salamat, Ginoong Simon. Senyor Simon, bakit ka nagmamadali? Huwag ngayon, Quiroga. Ako'y nagmamadali. Ay, sandali! Namatay ang sindi! Huwag mag-alala. Dali lamang ayusin iyan. Sandali. Ano ito? Juan de Sulfores. Juan Crisostomo Ibarra. Sa magbiro yan. Ano ba kayo? Huwag kayo mabahala dahil hindi naman siguro totoo yan. Ito ay nanggaling sa taong matagal ng patay. Ngunit, sulat ito ni Crisostomo Ibarra. Di kaya't gusto niya tayong patayin? Huwag niyong isipin yan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, pakitas naman ang misa ng lahat.
Nandiyan ako dyan! Halina kayo! Sugod! Ang lamparang yun ay isang dinamita. Buhay si Crisostomo Ibarra. Marahil pinagmamasdan niya na tayo. Marahil ay ganun na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit, paano siya nabuhay? Anong kinalaman ni Simon sa nagbigay ng lamparang iyon? Alam ko na, si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Simon? Isang taksil! Hanapin at huliin si Simon na yan. Senyor Simon, masamang balita. Hindi ito ng pagsabog. Bakit? Si Sagani, tinapon ang rampa sa ilog. Sige, tumakas ka na! Pero, Bilis! Iligtas mo ang iyong sarili! Para sa bayan! Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon? Diyos ko, sandali daw itatawag ng doktor. Huwag kayo mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Gumagabi na. Nais ko sanang sabihin sa inyo ang aking lihim. Handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo naman na may Diyos na gumagabi sa atin, hindi ba? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang dumudulog sa atin pag wala tayong mapuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayokong mamatay na may dalang kasamaan. Nais ko sanang mangumpisal sa inyo. Handa akong makinig, Senyor Simon. Plinano ko ang lahat ng ito. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang maghiganti. Maghiganti sa mga taong umapi sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan ng buhay hindi lang puro masaya. Minsan, kailangan din natin makaramdam ng sakit upang tayo ay matuto. Tandaan mo, walang may dudulot ng magandang paghiganti at magdudulot lamang iyon ng panibagong kasamaan. Hindi ko lang maintindihan. Bakit ako ang pinaparusahan? Hindi ka niya pinaparusahan, anak. Iyan ay isang pagsubok lamang na kailangan mong lagpasan. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang mapaglabanan. Naiintindihan ka ng Diyos na naipit ka lamang sa isang puot at galit sa iyong puso kung bakit mo nagawa ang mga ganitong bagay. Palagi mong tatandaan, palagi kang may matututunan sa buhay at mga pangyayari na plano mo. Ginusto ng Diyos na hindi ito isa katuparan dahil alam niyang mali ito. Maraming salamat, Padre. Ngayon, mamamatay na akong payapa. Ang kayamanan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at nagpapaudyok na gumawa sila ng kasalanan. Kung may taong nangangailangan, mas malinis ang hangarin, ipahintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantalang dyan ka muna sa ilalim ng dagat,
kung saan hindi makakapalugi